Good day. This will be our lesson 3 in Principles of Marketing. This is about another part of marketing mix, yung 4 Ps. This time, place yung ating pag-uusapan. Okay, at the end of the lesson, you are expected to, number 1, discuss the structure of distribution channels. Number 2, discuss the functions and nature of supply chain management. So, as for review from previous of the lesson, since hindi ko kayo may isa-isang tanungin ngayon dahil online tayo, online recording tayo ngayon. So, this, number 1, for a recap, what is the lesson we discussed last meeting? Diba? It's about price, yung pangalawang diniscuss natin sa marketing mix. So, there are factors to consider in setting price for the products. So, we have the internal and external factors. So, parehas both internal and external factors. May mga subtopics ito na diniscuss natin inisa-isa. I hope it's clear, hindi na natin isa-isahin para makapag-proceed na tayo sa next topic natin. Okay, so yung place. Okay, similar to the first P, yung product distribution decisions are almost permanent as distribution channels do not change on a daily basis. The product type is also a major consideration in deciding the type of distribution channel or intermediary. Mass market or a fast-moving consumer goods may require intensive distribution, while products like expensive fragrances may necessitate only selective, if not exclusive, distribution. So, katulad nung unang P natin sa marketing mix, which is yung product, si place, hindi rin natin basta-basta pwedeng baguhin upon starting up a business. Kasi diba, halimbawa, nagtinda tayo ngayon ng, ang product natin ngayon is milk tea. Tapos nakita natin na hindi pala ganun nakarami yung mga consumers na bumibili ng milk tea kasi marami nang nag-o-offer nito. So we decided next week, coffee naman. Tapos another week, iba na naman, pwedeng fruit juices naman. So hindi pwedeng ganun. Same with place. Kapag nag-set tayo kung saan tayo tatayo ng negosyo natin, dapat hindi tayo palipat-lipat. Hindi yung pwedeng ngayon, nasa Quezon City tayo, next week, nasa Caloocan naman, tapos na-realize natin, ay, mas marami palang bibili kung nasa Makati tayo. So, hindi natin pwedeng basta-basta baguhin yung place na pinagtatayuan ng business natin unless magpuput up tayo ng branch doon sa lugar na yon. Kung start up pa lang tayo, we cannot do that in a short period of time, like weeks or months. Syempre, di ba, it takes time bago tayo makapag-decide at dapat pag-aralan natin mabuti kung saan tayo mag-a-allocate pa ng business natin. Yun kung talagang sure tayo na okay na mag-branch yung business natin. Ayan, another thing nakalagay dito, the product type is also a major consideration in deciding the type of distribution channel or intermediary. Ibig sabihin, napakahalaga nung pag-consider natin ng kung ano yung produkto na ino-offer natin, yung kayang i-offer ng business natin sa lugar na pagtatayuan natin ng business. Binigay ko tong example sa inyo during product na discussion natin. Yung halimbawa, ang ino-offer nating produkto is shoes, tapos may high heels tayo. Syempre, hindi natin pwedeng offer yon sa mga taong nakatira sa bulubundukin. So, ganun din pagdating sa place. Kung alam natin na medyo nasa rural area yung lugar natin, we cannot offer yung mga product na hindi naman nila gagamitin. Kasi certainly, matatagalan bago nila bilihin yung produkto na yon or no at all, never at all nilang gagamitin. Ayan. So, next, we have here the need for marketing intermediaries. When we say intermediaries, ito yung mediator, ito yung nagko-connect, nagli-link ng marketing doon sa mga pangangailangan natin para maging maayos yung operation ng business. So, una, we have information collection and dissemination. So, hindi ko na siya babasahin isa-isa kasi I'm sure in every slide I'm sending you naman, binabasa nyo yung content nito. So, sa number 1, ano ba yung information na kinukuha or kanino ba? Di ba dapat maalam natin kung sino at kung ano yung background ng ating mga possible customers, yung mga target
natin na customers. So, bakit natin ginagawa ito? Mahalagang gawin yon para aware tayo una kung ano yung pwede nating i-offer sa kanila. Ibig sabihin, yung mga pangangailangan talaga nila. Kasi hindi nila pwedeng hindi yon bibiliin or tatangkilikin kasi nga necessary yon in daily living. Pangalawa, dahil kailangan natin kuhain yung information para alam natin ahead of time kung ano yung mga future na pwede pang gamitin ng mga customers natin. Kasi di ba, it's not all the time. Halimbawa, ang estudyante, hindi yan forever estudyante. So, kung ngayon kailangan niya ng school supplies, in 5 years from now, kung graduate na yan, hindi na school supplies yung kailangan niya. So, dahil alam natin yung information tungkol sa mga customers natin, ma-anticipate kagad natin yung mga future needs nila. Kaya mahalaga yung information, collection, and dissemination. Pag sinabing dissemination kasi, ito yung pagpaprovide natin ng produkto sa mga customers natin. Ayun. Number 2, another need for marketing intermediaries is yung product storage and movement. So, dito, ang pinag-uusapan naman natin, pag sinabing storage, ito yung lugar kung saan natin pwedeng kuhain yung mga stocks natin o yung tinatawag nating warehouse. Kasi di ba hindi naman pwedeng kung ano yung store area mo, nandun na rin yung mga stocks mo. So, hindi yon convenient para sa mga customers natin. Kung gusto natin na maging komportable yung mga customers natin upon looking for the product they possibly buy, dapat accommodating yung lugar natin. So, kung nandun lahat ng stocks, hindi sila ganun ka-convenient na mamili. What else? Dito rin nagiging safe yung mga produkto natin. Halimbawa, lalo na pag pagkain, hindi pwedeng sama-sama yung mga pagkain, halo-halo. Yung mga pagkain kasi careful tayo dapat dito kasi ang kino-consider natin dito is yung health ng ating mga consumers. Sigurado na safe sila kapag binili nila to. Kaya kung wala tayong warehouse or proper storage, madaling masisira yung mga pagkain natin or pagpagkain o produkto na ino-offer natin. Kapag sinabi namang movement, ito yung transportation. Ibig sabihin, paano natin madidistribute ng mabilis at ng safe yung mga produkto natin. Halimbawa, may mga products kasi na kailangang i-deliver sa mga customers o kaya naman kung hindi di-deliver sa customers, i-deliver sa store natin para available pag hinanap ni customer. Kailangan alam natin una kung saan yung kukuhain at saka kung ano yung means of transportation natin. Ibabus ba ito or airfare ba to or ano ba to, train ba yung kailangan? So, gaano kalayo? So, kailangan natin i-consider yon para ready tayo na makapag-provide kay customers sa tamang oras. Hindi yung nahanap na ni customer sa ibang store, tayo wala pa ring stock na nakukuha kasi nga wala tayong means of transportation at saka tamang time na mapaprovide yon para sa kanila. So, it is very important for us to be aware kung saan natin dapat ilolocate yung stocks natin at kung paano natin madidistribute yun ng maayos. Okay, another. Ayan, I hope clear tayo sa 1 and 2. Let's proceed sa number 3 and 4. Pag sinabing operational financing, so from the word financing itself, meaning ang pinag-uusapan, pera. Okay, in everything we do naman, we need money para mas maging productive tayo, lalo na kapag business yung pinag-uusapan. In all activities that is happening inside the business, it needs budget. Kasi without proper budget, I don't think magiging productive yung mga taong involved dito. Imagine, empleyado mo, pagtitindahin mo sa store, tapos sasabihin mo, wala pa akong ibabayad sa'yo. Sa tingin mo, magtatrabaho ng maayos yun? Definitely not. Kayo nga, di ba, as a student, pag uutusan ni parents sa bahay, kapag walang kapalit, bihirang-bihira kayong mabilis na sumunod. O bihira kayong sumunod agad sa parents. O kaya naman kay teacher, kapag nagpagawa si teacher, pag alam ninyong hindi kasama sa grade, di ba, halos ayaw niyong sundin. Pero kapag sinabing, okay, may kapalit na grade, unahan pa yan kung sino yung gagawa ng pinapagawa ni teacher. Lalo na kung business yung pag-uusapan.
Kapag merong allotted budget para dito, magiging functional or productive yung mga taong involved. Kaya, it is very important for us to provide finance or budget for everything that is happening for our business. Ayan, sa pang-apat is product promotion. Ito naman, pinagawa ko na to sa inyo nung first quarter, I remember, introduction natin ng marketing. Para makita ko kung sino yung may pinakamagandang idea in introducing, in showcasing your product. Kaya ako kayo pinagawa ng advertisement. So, yun, yung included yung advertisement commercials sa promotion na tinatawag. It is very important for a business person to promote their product para mas makilala ng mga customers. Kahit nag-startup pa lang, hindi naman ibig sabihin nag-startup, di ka na pwedeng mag-promote. Hindi naman kailangang TV commercials para ma-promote mo yung produkto. Kailangan lang dito ng tamang strategy para ma-promote mo yung produkto. Yung iba, gumagamit ng flyers, ng mga brochures. Yung iba nga, is one way of promotion din yung free taste. Kasi kapag 'di ba may free taste, lalapit yung customers tapos nakalagay na dun yung brand name. So dun pa lang napopromote na natin yung produkto natin. So that's how important promotion is in marketing. Ayan. Number 5 is risk-taking. So, sa entrepreneurship subject ninyo, mame-mention doon na isang characteristic dapat ng entrepreneur is being a risk taker. Kasi dito pumapasok yung opportunities. Kapag may oportunidad at tinake natin to, ginrab natin to, that's the time that we're going to learn. That's the time na posibleng ma-achieve natin ng mas mabilis yung goal natin. O kaya naman, mas maging successful tayo. O kaya naman, maka-earn tayo kagad ng profit. Or pwede rin naman na hindi ka pinalad sa umpisa, pwedeng ma-fail. Pero ang importante kasi doon, ng pagtitake ng risk, pag-grab ng opportunities, is na-experience mo. Kung halimbawa ma-fail ka for the first time, it's okay. Sabi nga nila, di ba? Everybody falls the first time. So, it's okay. The next time that you're going to repeat or to try again, you're not going to start from scratch. You will start with experience. Kaya, maiiwasan mo nang gawin yung mga alam mong hindi makakatulong sa business mo o kaya naman yung dating pagkakamali na nagawa mo kaya ka na-fail. So, yun yung kagandahan ng pagiging risk taker. So, it's important for us entrepreneur to take the risk para mas malaki yung chance of winning and achieving profit. Ayun. So, I hope clear tayo sa need of marketing intermediaries. Siyempre, dahil alam na natin yung mga kailangan, punta tayo sa supply chain. A network between a company and its suppliers to produce and distribute a specific product to the final buyer. It includes different activities, people, entities, information, and resources. Ayan, kung titingnan natin lahat na banggit na natin dito, let's consider the image I provided here. This is from Investopedia image. Thank you, nakakita ako ng image na accurate para sa discussion natin. Ayan. It includes yung different activities, di ba? Meron pinapakita sa image, may mga iba't ibang ginagawa yung mga taong involved sa business, sa marketing. Of course, may mga activities silang ginagawa and may mga taong involved, like mga entities involved, mga partnership na nagbibigay, nag-exchange sila of information based on the resources they can provide for each other para makapag-provide ng tama para sa mga customers. Kasi us entrepreneurs are also a client or a customer. Di ba? Customer tayo nino. Customer tayo ng mga nag-supply sa atin ng mga raw materials. And vice versa. Customer din natin sila kasi may exchanges of goods tayo. Tapos binabayaran natin sila for money, for to be used para sa makapag-provide tayo ng end product na ipoprovide naman natin sa mga customers natin. So, example natin as product, yung bread. Di ba yung bread, hindi lang isang raw materials yung kailangan yan. It includes yung wheat, yung flour, sugar, egg, and so much more.
So, 'di ba, depende sa ano pa, sa style or ano mo, or tag dito, yung kung ano yung bread na ipoprovide mo, yung flavor ng bread mo. Pwede may chocolate, pwede, di ba, pag mga brownies. So, yun, iba't ibang raw materials yung kinakailangan natin. Iba't iba ring client or mga suppliers yung kailangan nating kontakin. So, from there, nagkakaroon ng activities between the business person and the supplier. So, doon na lang makikita natin kung paano natin mabubuo yung product. Yung product na yun, i-manufacture yun, and then kapag nagawa na yung end product, ipa din natin i-sell, pero kung sino yung makakabili nun, hindi natin sure kung siya na ba talaga yung end user. Kasi di ba, kung halimbawa bumili siya ng wholesale, yung wholesale pwede niyang i-resell yung mga yun. So, we never know kung siya na yung end customer natin or end user natin. So, makita natin na hindi lang talaga isa yung involved. Hindi lang isang activities yung ginagawa at hindi lang information at resources yung kinakailangan natin. So, marami. Kaya siya tinawag na supply chain kasi bawat isa nagsusupply sa bawat isa. Ayan. Ayan, kung may supply chain, syempre, aware tayo sa supply chain, aware tayo dapat sa tamang pagdidistribute ng produkto. May iba't ibang types yan. Una, we have exclusive distribution. Di ko na siya isa-isahing basahin ha, kasi I'm sure everything ay provided naman sa slide, binabasa ninyo. So, when we say exclusive distribution, from the word exclusive itself, ibig sabihin, limited or selected lang yung number ng produkto na pinoprovide natin. Usually, ito yung mga product na mahal. Kaya siya tinawag na exclusive kasi exclusive lang din yung mga tao, yung mga customers na nakakabili nito. Halimbawa, tatlo lang yung klase ng tatlong same product lang yung pinrovide natin sa market. Ibig sabihin, kung pinrovide natin to sa market sa Philippines, sa market sa Japan, tapos isa sa US. So, other than that, wala nang ibang klaseng produkto. Ibig sabihin, hindi na siya mabibili nung ibang mga customers kahit na may pangbili pa sila. Kasi tinawag na exclusive. Ang example ko nito, halimbawa, cars. Kung napanood niyo yung Fast and Furious, may isang part doon ng movie wherein sinabi nung magkaibigan at the end of the movie na tatlo lang yung car, ganong klase ng car ang meron sa mundo. It so happen na isa siya sa naka-avail nung klase ng car na yon. Hindi niya alam yung friend niya nakabili from other place, other country, ng the same style or the same klase ng car. So, dalawa sila sa country nila yung meron nun. Yung isa nun, question mark na sa kanila kung saan or sino yung nakabili. So, ganun siya ka-exclusive. Ang point ng exclusive distribution is that we are making our clients or our customers feel that they are very special. That in billions or millions or thousands of customers in the world, only them yung nakabili nung klase ng produkto na yon. Kaya nga lang, yun nga lang. Let's anticipate na kapag sinabing exclusive product or distribution, ibig sabihin, mahal talaga siya. Kaya, napakaganda ng chance na ikaw yung customer na makabili nito. Ayan. Number 2 is intensive distribution. Si intensive distribution naman, kabaligtaran siya ni exclusive distribution. Kung si exclusive, limited lang yung pagdidistribute or ibig sabihin, limited lang yung product na in-offer. Si intensive, from the word intense, intensive yung pag-provide ng produkto. Ibig sabihin, in any kind of market, available si produkto or si serbisyo. Halimbawa, sa service, yung salon, 'di ba? Anywhere we go, may may nagre-rebond na sa isang salon. Dati limited 'yun eh. Ang ang store na or ang salon na meron nun is yung mga high-end lang, yung mga nasa mall, ganyan. Pero ngayon lahat ng salon is nagpo-provide na ng the same service. Meron na silang Brazilian and rebond na service. Another,
intensive is yung mga damit na kahit saan tayo magpunta, may ganong klaseng style. Yung halimbawa, nakita mo sa friend mo, yung damit na suot niya, nagandahan ka, tinanong mo kung saan mo nabili, tapos sinabi mo sa SM, kahit saang SM store siya pumunta, meron nung klase ng damit na yon. O halimbawa, sinabi niya na, sa Quezon City ko binili, pero ikaw taga Caloocan ka, tapos nakita mo, may nagpo-provide na market na ganong klase ng brand or style din ng damit. So, ibig sabihin, yung product na yon is intensive yung pagkakadistribute. Kasi anywhere we go, available si product. This time, ang purpose naman ng intensive distribution is for the customer's convenience. Ibig sabihin, hindi niya na kailangang lumayo pa, pumunta pa sa ibang bansa para lang makita yung natatanging produkto. Diba katulad kay exclusive, pupunta pa siya sa ibang bansa or tayo, pupuntahan pa tayo ng ibang mga foreigner para lang makuha yung product na yun. Si intensive distribution, no. Ibig sabihin, madali nang mahanap ni customer yung produkto na to kasi present siya sa lahat ng klase ng market. Ayun. Next, selective distribution. Dito naman kay selective distribution, kaya siya sinabing selective. Kasi selected lang yung outlet o yung store na kung saan makikita or ino-offer si product. Kung papansinin ninyo, di ba, hindi lahat ng produkto na makikita natin sa SM Supermarket ay makikita rin natin sa Robinsons Supermarket. Nabigay ko na nga sa inyong example to before yung naghanap ako ng that was a long time ago. Actually, it's been 8 years if I'm not mistaken. Pero ngayon, possible na present na rin kay supermarket yung nahanap ko. Halimbawa, di ba, naalala niyo yung sinabi ko na si loaded na pagkain, yung matamis na pagkain, kamukha ni Pillows. Ayan, nanap ko siya sa supermarket ni SM. During that time, way back 2012, if I'm not mistaken. It's been for 12 years na pala. Ayun. So, yun. Hindi ko siya nakita kay SM Supermarket. Tapos, ang sabi sa akin nung clerk doon, ay ma'am, wala kaming loaded. Hindi siya supplier ni SM. So, I went to Robinson. Andun siya. So, ibig sabihin, depende pala yan sa supplier and client kung magkakasundo sila na ipoprovide ba nito o hindi. Sa simpleng sari-sari store nga, nakikita ko si loaded Tapos syempre expect ko sa malaking supermarket nandun siya. Pero unfortunately, wala. Kasi nga, depende kay supplier kung kanino niya lang ipoprovide yung produkto na yun. That's an example Possibly ngayon, meron na ring loaded sa SM Supermarket. Ayan, just to clarify, baka mamaya sabihin nyo, sabi ni Ma'am Jo, wala Tapos ngayon pala present na siya. Ibig sabihin, nagkasundo na sila ni supplier na i-provide yung kanilang produkto sa SM Supermarket. I hope it's clear. I have here another example, yung mga canned foods, seasoning, and yung mga personal care products, yung mga mga beauty products, mga ganon. Hindi sa lahat ng stores available yan. Depende nga rin kay supplier kung gusto niyang i-offer doon yung produkto niya. Minsan kasi nagkakatalo sila sa amount kung paano sila magkakaroon ng transaction. Ayan, yun yung usual na may terms and conditions sila. Kaya nagiging selective distribution. Ayan. So, I hope it's clear then. Ayan. So, kung alam na natin yung iba't ibang klase ng pagdidistribute ng produkto, punta tayo kay wholesaling. We have, di ba, dalawang klase ng intermediaries. Si wholesalers and si retailers. These two are most crucial distribution intermediaries, most especially in providing place utility for a product's customers. Pag sinabing wholesaling, di ba, very much familiar na tayo dito. Ibig sabihin by bulk. Hindi siya per piece, hindi siya by twos, maramihan siya. Ito yung mga boxes, halimbawa 100 pieces in a box. Halimbawa yung mga mga pang healthcare. Halimbawa yung alcohol, in a box, merong 500 pieces of 100 ml alcohol. Ganun, example lang. Ayan, pag sinabing ganun, wholesaling. Actually, kadalasan sa Pilipinas, hindi siya wholesale, retail siya. Sa some countries from the West, ito yung
mas kilalang intermediary, yung wholesaling. Sila yung nagpo-provide talaga ng maramihan kasi yun yung mga tao na very busy na hindi na sila weekly or twice a month nakakapag-grocery. Kaya kapag bumili sila, gusto nila maramihan na. Parang ang next nun is a month or two na. Kaya mas gusto nila yung wholesale. Okay? At saka ang kagandahan, by the way, ng wholesale is that, yung kung ako halimbawa gusto kong mag-retail ng mga mag-resell ng produkto, syempre bibili ako hindi sa retail stores, of course bibili ako sa wholesale stores. That's the time na mas mapapa-less yung budget ko, mapoprovide ko rin ng mas maayos sa mga customers ko. Yung ganun ka-importante si wholesale. Imagine kung walang wholesale, puro retail, bibili tayong mga nagre-resell sa per piece din. Sobrang laki nung interest na kailangan natin idagdag doon kasi nga per piece pa rin natin siya nabili. Ayan, we have here different functions of wholesalers. Yung information collection and dissemination, nabanggit na natin kanina. Yung nasabi kong bulk breaking, maramihan siya. Assortment building, pag sinabing assortment building, dahil nga marami yung product sa wholesale, dapat naka-dissert or naka-designate yung mga tamang sizes, hindi pwedeng halo-halo. Tapos yung kung flavor, especially if it is food, dapat nakahiwalay siya sa non-food. Ayan, tapos may mga flavors pa. Halimbawa si Coca-Cola, 'di ba? Kahit Coke yung pangalan, Coca-Cola mismo yung pangalan ng company nung manufacturer, hindi lang naman Coke yung ino-offer niya. Meron siyang Sprite, merong Royal True Orange. Imagine kung wala siyang assortment building, tapos halo-halo niya yung flavor. Possible na hindi ganun kaganda tingnan, tsaka ka-safe tingnan yung mga product kapag wala siyang assortment building. Ayan, product storage and transportation. Nabanggit na rin natin kanina. Product storage is the warehouse. Transportation, yun yung sa movement ng ating product, how it is being distributed. Ayan, financing, yung budget natin in every activities that we're going to do in the business, may budget. Risk-taking, ito yung mga opportunities na kailangan natin i-grab para mas malaki yung chance of winning natin or chance of acquiring bigger profit. Ayan. Ayan, move tayo kay retailing. Pag sinabing retailing, I provided here an image that is an example of a retail store. We have sari-sari store, a simple shop. Ayan, ito yung mga businesses na hindi man siya kasing laki ng corporation or ng mga companies, well-known companies, still napakahalaga nito. Kasi katulad ng sabi ko sa inyo kanina, hindi naman lahat ng customers gusto marami yung produkto, marami yung klase ng item na bibilihin niya. Hindi naman lahat ng tao is may budget, of course. Hindi rin lahat ng tao is kailangan niya na kaagad gamitin yung produkto na yun. Halimbawa, nakabili nga siya ng isang sack of sugar, pero sa ibang bagay, wala na siyang pangbili. So, syempre, mas gugustuhin niyang bumili ng kahit ilang kilo lang ng asukal para may pangbili pa siya ng iba niyang pangangailangan. Kaya, napakahalaga rin ng retail. Kaya nga, mas present si retail sa Philippines, sa Asia. Kasi nga, marami yung tao nagbabudget talaga para makapag-provide sa lahat ng klase ng kanilang pangangailangan. Ayan, syempre, kung may function si wholesale, may function din si retail. Ayan, information collection, dissemination, na-mention natin kanina. Product assortment selection, ganun din kanina. Product storage, financing, product promotion, and risk-taking. Lahat to na-mention na natin kanina. So, kapag may question kayo regarding this, you may message me sa GC and I will answer. Okay, o kaya direct sa classroom kapag face-to-face tayo. Ayan, so I hope our lesson for today is clear. This is lesson 3 for our second quarter sa Principles of Marketing. Let's have here an assignment. This will be your assignment number 2 for second quarter. Number 1, I will explain lang isa-isa. Give an example of a locally made product that you believe will have a good chance of competing in a regional market. Explain why. So, ibig sabihin, ano kaya sa tingin ninyo yung locally made product, halimbawa made in the Philippines, na sa tingin ninyo pwedeng itapat sa ibang mga market,
internationally or nationwide? Explain syempre your answer in a brief but concise statement. Ayan. Number 2, what advantages can the convenience store chain, katulad ng example, 7-Eleven, have over traditional sari-sari stores? Ibig sabihin, ano kaya sa tingin ninyo yung advantage, yung mas kagandahan ng mga convenience store compare sa mga sari-sari store? Explain ninyo yung answer ng clear. Okay? And okay, number 3, what is your favorite grocery store destination? Explain why it is your destination of choice and how does the place or what does the place provide? Ayan, ano yung sa tingin ninyong grocery store na lagi ninyo or madalas ninyong puntahan? Bigay kayo example, then explain ninyo kung bakit yun yung pinipili ninyong puntahan para mabilihan ng mga pangangailangan ninyo. And I want your answer to be written in your notebook, and that will be checked with a corresponding score that will be part of your performance task. Okay? So, I hope everything is clear. Please write your answer legibly, yung readable, yung hindi maliliit yung sulat, ha? Also, pag halimbawa absent kayo during the time na nag-check ako, the following day, it will considered late. Okay? O kaya naman, di nyo dala yung notebook nyo. O kaya, hindi nyo nagawa at all. The next time na ipapacheck nyo yan, I will accept. Not later than, syempre, yung last quarter na. Diba? Huwag naman. So, sana dun tayo sa, sa ideal time natin na mache-check pa natin at maire-record yan. Pero, one thing is for certain, late is late. Okay? May corresponding deduction in every late and submission and in every kulang na sagot. Halimbawa, 2 lang yung nasagot nyo, number 3 wala. That is considered incomplete, another deduction. Katulad sa mga previous assignments and activities na ginagawa natin. Ayan, kung may tanong, further inquiries will be accommodated via GC natin. I hope it's clear and thank you for spending your time. I hope pakinggan nyo maigi yung diniscuss na ito kasi this will be part of your second quiz this second quarter. Ayan, thank you very much. God bless us all. This is Ma'am Joanne Pingol. Thank you.